Ang final test ni Sung Jinwoo at ang pagbabalik niya sa Double Dungeon na kung saan makakaharap niya ang Architect at mapipilitan siyang lumaban ng hindi nagre-rely at hindi umaasa sa kanyang Shadow Soldiers. Dito din natin makita ang pag-appear ng isang napaka-massive at napakalakas na S-rank gate sa Japan na napakadelikado dahil alam naman natin na kamamatay lang ng pinakamalakas nilang hunter na si Goto Ryuji na dahil lang date kung bakit magre-recruit sila ng isang talentadong S-rank barrier specialist mula sa Russia. Ang lahat ng yan at marami pang iba ay tatalakay natin sa video na ito. Kaya naman siguraduhin nyo nang naka-like, naka-subscribe at na rin nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pag release natin ang susunod nating video. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Bigla nilang na-detect at nalaman ng Japanese government na may nag-appear na isang napaka-enormous, napaka-monstrous na gate sa Japan. Specifically guys, sa Shinjuku, na kung saan napakalaki talaga ng S-rank gate na ito guys. To the point na hindi lamang nila ito naikumpara sa Jeju Island, maaring mas malakas pa daw ito, mas dangerous, mas delikado pa kumpara sa Jeju Island na yon na kung saan ay namatay nga ang pinakamalakas nilang hunter na si Goto. And aware na aware dito ang lahat ng mga guilds, ang lahat ng mga kilalang mga grupo sa loob ng Japanese government. Kasama na dito ang Draw Sword Guild na currently ngayon ay aapat na lamang silang mga S-rank hunter guys. Dahil namatay nga ang 7 sa mga S-rank hunter na ipinadala nila sa Korea, meron na lamang 3 natira mula sa mga i-deploy nilang yon. Ngayon, ang kanilang vice chairman na itong si Sugimoto na isang S-rank din, ito na lamang ang kumukumpleto sa 4 na miyembro nilang mga S-rank. But the difference is, matalino itong si Sugimoto guys. Siyang nag-handle ng mga legals at hindi talaga siya isang combatant type na dahilan kung bakit hindi din nga natin siya nakitang sumugod sa ginanap na Jeju Island raid. Kaya naman ang natatanging choice nila ngayon ay ang mag-recruit ng mga national level hunter dahil napaka-normal naman at common na knowledge na hindi kakayanin basta-basta ng mga S-class hunter lamang na i-raid at i-clear ang isang S-rank gate. Pero kahit na ganun, hindi pa rin nila matanggap ang fact na yon dahil nga wala silang sapat na pondo, wala silang sapat na pera para mag-recruit ng mga national level hunters dahil napakarami din ng kompetensya guys. Napakarami nang naghahanap ng mga national level hunters dahil napakarami nang nag-a-appear ng mga gates. Kaya naman kung makikipagsabayan sila sa pagpapataasan ng offer sa mga national level hunter, hindi magtatagal at mauubos agad ang pondo ng Japanese government. Kaya naman iisa lang ang pumasok sa isip nitong si Sugimoto. Imbes na si Thomas Andre ang kanilang i-recruit, may isa pang hunter na pumasok sa isipan niya na kahit papano magiging mas affordable at mas mababa ang kakailanganan nilang compensation kumpara dito kay Thomas Andre, knowing na ito nga ang pinakamalakas na hunter sa buong mundo. At ang hunter na yon na naisip nitong si Sugimoto ay walang iba kung hindi si Yuri Orlov. Si Yuri Orlov ay isang S-rank hunter mula sa Russia na isang barrier specialist. Isang kakailanganin nilang abilidad para ma-preserve at hindi sila mapilitang magmadali na i-raid ang S-rank gate na to. Kaya naman hindi na nag-aksaya pa ng oras ang Japanese government at itong si Sugimoto dahil in the very first place, siya naman ang nag-suggest na si Yuri ang kanilang i-recruit. Pinuntahan na nila agad ito sa Russia habang nakikipag-negotiate kung ano ba ang dapat nilang compensation at kung papayag ba si Yuri Orlov sa kanilang offer. At hindi nagtagal guys, nalaman agad at nakita nitong si Yuri ang butas sa Japanese government na wala talaga silang choice. Kailangan nilang bayaran si Yuri Orlov kung ayaw nilang mawasak ang buong Japan sa pagkakaroon ng isang dungeon break. Kaya ang naging offer ni Yuri, $3.6 billion a year. O di kaya naman daw kung isang araw lamang or per day, it will be 10 million a day. Yun ang magiging rate na babayaran ng Japanese government para ma-recruit nila si Yuri Orlov. Oo, alam niya na napakataas nun. Overpriced ang hinihingi niyang compensation. Pero alam din naman kasi niya na walang choice ang Japanese government at ang mga guild sa loob ng Japan. Dahil kung hindi siya nito i-recruit, mawawasak ang buong Japan na nangangahulugan na hindi ito choice. Mapipilitan talaga sila na i-recruit si Yuri Orlov despite the overpriced compensation na hinihingi niya. Ang isa pang factor dito, ikinokumpara nitong si Yuri Orlov ang kanyang sariling rate sa rate ng top 1 hunter sa buong mundo na itong si Thomas Andre. Sinabi niya na mamili daw sila
Papayag daw ba sila na bayaran si Thomas Andre na ang offer para sa compensation ay 36 trillion o sa kanya na 36 billion lamang? Although alam natin na napakalayo naman kasi ng diferensya sa gitna ng S-rank hunters at sa gitna ng mga national level hunters. Pero nagsispecialize kasi pagdating sa barrier itong si Yuri Orlov. Isang ability na kakailanganin talaga ng kahit na anong country para mapigilan ang pagkakaroon ng dungeon break. Kaya naman mas lalo pang minanipulate at mas lalo pang ginipit ni Yuri Orlov itong si Sugimoto. Habang tinatanong ito, gusto daw ba nilang magtipid kapalit ng kanilang buong bansa? Gusto daw ba nilang magtipid ng konting pera kapalit ng pagkawasak ng kanilang tahanan? Na dahilan kung bakit medyo napikon ang dalawang S-rank hunter na kasama ni Sugimoto. Pero pinakitaan talaga sila ni Yuri guys. Sa pamamagitan ng kanyang ability, napigilan niya ang movement ng dalawang hunters na ito. Hindi sila nakagalaw. At pinagsabihan pa sila nitong si Yuri na hindi talaga sila makakagalaw ng kahit na konti not unless hayaan niyang makagalaw ang dalawang ito. Hindi makapaniwala ang dalawa dahil unang-una sa lahat, mga S-rank hunter din naman sila. Pero napakalayo pala ng difference nila guys. Hindi porke S-rank sila pareho, ay pareho na sila ng strength. Mas malayo ang ability at ang degree ng mastery nitong si Yuri Orlov kumpara sa dalawang to. Nang dahil dito na-realize agad ni Sugimoto na wala silang choice. Mawawasak talaga ang Japan kung hindi nila tatanggapin ang napakagahama na offer nitong si Yuri Orlov. Kaya kahit papano, tinanggap niya ang offer na yon kahit alam niya na malulugi sila. Ngayon, nagkaroon naman guys ng switching of scenes at papalapit na nga ng papalapit ang countdown. Malapit nang magbukas at i-reveal ng system kung saan matatagpuan ni Sung Jinwoo ang gagamitan niya ng susi na walang iba kung hindi ang Cardinal Temple. Hindi naman nagtagalay na disclose at nalaman na rin itong si Sung Jinwoo kung saan mag-a-appear ang gate na magle-lead sa kanya doon. At yun ay walang iba kung hindi ang parehong lugar kung saan nagkaroon ng dungeon break. Dito sa school nila Jin-a na kung saan ay pinatay nga niya itong si Gurok Daru. Ngayon, hindi naman ito malaking problema guys dahil isang C-rank gate nga lang ito ayon sa pag-aaral ng mga nanggaling sa Hunter Association. Pero nagtataka din sila dahil ka-a-appear nga lang dito ng dungeon break, bigla namang may nag-appear na naman na isang simpleng gate na tulad nito. Hindi nagtagal, dumating din naman itong si Sung Jinwoo at nalaman niya agad at napansin niya na isa itong patibong. Ayon sa mga nanditong mga hunters, mga agent na ipinadala ng asosasyon, meron na daw palang naunang mga hunter na pumasok para i-raid ang gate na ito. Na syempre ikababahala ni Jinwoo dahil alam niyang isa itong patibong. Sinabihan niya agad ng agent na ito na tawagin daw ang mga hunters na nasa loob at pabalikin sila. Hindi lang yon ang isa pang bagay na kinaiinisan nitong si Jinwoo is that hindi lang pala ka-a-appear ng gate na ito. Tulad ng nabanggit sa system, matapos ang countdown ay i-reveal kung saan matatagpuan ang dungeon at kung saan matatagpuan ang gate papunta sa Cardinal Temple. Pero hindi doon sinabi na sa oras din na yon mag-a-appear ang gate, na dahilan kung bakit ayon sa hunter agent na ito, 3 araw na palang nandito ang gate, na dahilan kung bakit meron ng mga hunters na pumasok dito para i-raid ang gate na to. Syempre, kahit pinagkakatiwalaan na nila si Sung Jinwoo ngayon dahil isang S-rank hunter na ito at may sapat na din naman itong kredibilidad, still gusto nilang malaman kung anong dahilan. Gusto nilang mag-explain muna si Sung Jinwoo kung bakit kailangan nilang pabalikin ng mga hunters. Pero hindi na ito naghintay. Pumasok na ito sa loob ng gate at sinabi niyang wala ng oras para sa explanation. Kailangan na nilang sumunod at pabalikin ng assault team kung ayaw nilang ma-wipe out ito. At hindi naman nagtagalay nakapasok na nga itong si Jinwoo at nakapag-catch up na siya sa lugar kung saan nakarating ng mga hunters. At yun ay ang mismong double doors, ang mismong gate na magpapapasok sa kanila sa double dungeon sa loob ng Cardinal Temple. Pero tulad ng inaasahan, hindi nila ito mabuksan dahil hindi naman sila qualified at hindi naman talaga ginawa ang Cardinal Temple para sa kanila. Nagulat sila sa pag-appear nitong si Jinwoo habang sinasabi ni Jinwoo na isa itong patibong. Of course, at first, hindi sila maniniwala dahil unang-una sa lahat, binayaran ng kanilang guild ang Hunters Association para mabigyan ng permit at para hayaan na i-raid ang gate na ito. Tulad ng iba pang mga hunters, sinubukan nitong si Jinwoo na buksan ang dalawang pinto. Pero hindi niya ito mabuksan. Unlike before, unlike ng pinakaunang beses na subukan niyang pasukin ng double doors, hindi niya ito mabuksan dahil meron nga pala itong isang susian. At ito ang purpose ng nakuha niyang susi para sa Cardinal Temple. Kaya naman, sa pamamagitan ng susing ito,
unti-unting nagbukas ang double doors. Pero talagang may mga mapipilit na mga hunters mula dito sa Courage Guild na dahilan kung bakit alam naman itong si Jinwoo na wala siyang karapatan na pigilan sila. Dahil unang-una sa lahat, kasama sa batas ng Hunter Association na wala siyang karapatan na mangialam sa raid na ito dahil hindi naman siya parte ng raid na nagbayad at humingi ng permission. Kaya naman sinabi ni Jinwoo na kung ganon, kung talagang gusto nilang pumasok sa loob ng dungeon na to, hindi niya pipigilan ng mga to. Kung sino ang gustong pumasok, malaya sila. At hindi nagtagal, walang kahit na anong alinlangan ay pumasok mismo ang isang hunter na ito sa loob. At sa hindi niya inaasahang pagkakataon, lumabas agad dito sa system ni Jinwoo na may nakapasok na isang unqualified, isang nilalang, isang hunter na wala namang kahit na anong key para dito sa temple. Kaya agad na nagising ang isa sa mga napakalaking knight na nag-aantay at nagsisilbing para vanguard habang inaatake ng napakalaking axe ang hunter na to. Napigilan naman ni Jinwoo ang pagpatay dito at dahil dito, na-realize nila kung gaano kadelikado ang loob ng Cardonon Temple habang sinasabi ni Jinwoo na hindi lang ito nag-iisa. Marami pang ibang mga higanteng statwa sa loob na for sure papatay at wipe out sa kanilang lahat. Na dahilan kung bakit dito nila na-realize na napakadelikado ng sitwasyon, napakadelikado ng Cardonon Temple kaya naman kailangan na nilang bumalik at mag-exit. At sa pagpasok nitong si Jinwoo sa loob ng temple, agad-agad din namang nagsara ang double doors na nangangahulugan na wala siyang choice, hindi siya makakalabas not unless matapos niya ang mission sa loob ng Cardonon Temple. Tulad ng unang pagpasok niya dito, naramdaman niya ang nostalgia dahil nakita niya ang the very same scene na nakita niya nang pinakaunang pumasok siya dito pero hindi pa siya ganito kalakas. Dito din niya nakita ang para bang isang estatwa na may pakpak at may hawak-hawak na isang tablet. Gamit ang kanyang heightened senses ay naramdaman niya at na-figure out niya agad na walang buhay ang mga statwang ito. Hindi sila monsters at hindi din sila living beings. There is definitely someone daw na nagko-control sa lahat ng mga ito na dahilan kung bakit nakakagalaw ito ng malaya at hindi yun ang kahit na sino sa loob na inaakala nyo. Hindi din yun ang tinuturing nilang God na nakaupo sa mismong parabang chair sa gitna. Yun ay walang iba kung hindi ang parabang isang nilalang na may suot-suot na cloak na mayroong napakalaking pakpak at may hawak-hawak na tablet habang sinasabi ni Jinwoo na it is definitely you. At dito na nga nagsimulang ngumiti ang muka na nasa loob ng cloak na ito habang sinasabi na at last, finally ay na-reach na daw ni Jinwoo ang level na ito. Konting pasingit, nakarating na nga at na-recruit na nga ng Japan itong si Yuri Orlov na nangangahulugan guys na pumayag sila sa napakatinding pambabarat nito, sa napakatinding compensation na hinihingi niya para lamang sa kaligtasan ng Shinjuku o sabihin na natin ng Japan. Tinatanong dito ng mga Japanese citizens kung paano daw pipigilan itong si Yuri Orlov ang pagkakaroon ng dungeon break. Ang sinagot ni Yuri na napakasimple, gagawa daw siya ng magic circles at maglalagay lamang siya ng mana sa loob nito at ganun lang, ganun kasimple, mapipigilan niyang pagkakaroon ng dungeon break. Dahil naisip din niya na mahirap yung paniwalaan, in-explain pa yon ni Yuri Orlov further habang sinasabi na kung siya lang daw, oo magiging mahirap yon dahil napakalaki ng gate na yon para pigilan niya. Pero iba ang takbo or ang mekanismo ng kanyang ability. Dahil oo siya ang gagawa ng spell, siya ang mag-i-initiate ng pag-create ng isang barrier. Pero ang barrier niya ito ay hihigop ng kahit na ano, ng kahit na sinong malapit na may amount ng mana at gagamitin ang manang yon para palakasin, mas patigasin pa ang specialized barrier na ginawa niya. Na dahilan kung bakit nire-require niya na sa bawat at sa kahit na anong lugar na gagawa siya ng isang barrier ay dapat marami silang dadalhin ng mga magic crystals. Sa pamamagitan nito, ang napakaraming amount ng mana na nasa loob ng magic crystals ay maa-absorb ng kanyang ginawang barrier at magpapalakas dito. And in that way, makakasigurong lahat na as long as hindi niya pa kinakancel ang kanyang specialized barrier na yon, hindi magkakaroon ng dungeon break. Given na kailangan din nilang mag-provide ng sapat na amount ng mga magic crystals. Nakita din itong si Chairman Go Gun-hee kung gaano ka-confident itong si Yuri Orlov pero maging siya ay hindi ito mapagkatiwalaan. Alam niya at talagang nagdududa siya na baka hindi maging sapat ang kakayahan ni Yuri Orlov para protektahan ang buong Japan. At alam din niya na alam naman ni Yuri Orlov kung anong magiging kapalit nito kung hindi siya magsasucceed at kung magfe-fail ang kanyang mga plano.
Hindi naman nagtagal tulad din ng inireport nitong si Sung Jin-woo dito sa Hunter Agent na to, sinabi naman at nirelay ng Hunter Agent na to dito kay Woo Jin-chul ang tungkol sa pag-appear ng isang double dungeon na dahilan kung bakit nagulat itong si Jin-chul dahil alam niya kung gaano ito kadelikado. Alam and aware na aware siya sa kung anong nangyari ng unang beses na makita nila ang isang double dungeon. Pero sa loob naman ng Cardanon Temple, matapos nga ang ginawang pangungumpronta nitong si Jinwoo dito sa nakatayong nakakloak na may napakalaking pakpak na may hawak-hawak na tablet na isang statwa, nagsimula na itong gumalaw. Nagsimulang pumagaspas ang mga pakpak nito at mas lalo pa itong nag-expand habang nakatitig at hindi pa rin gumagalaw si Jinwoo at binabasag nito ang tablet na hawak-hawak niya. Nagtaka naman itong si Jinwoo habang tinatanong ang estatwang ito kung okay lang daw ba na basta-basta niyang basagin ang tablet na yon. Na sinagot naman ng estatwa na okay lang, hindi naman sa wala itong kwenta, but at this point, hindi na yung kailangan. Now although hindi pa nare-reveal sa chapter na ito, sasabihin ko na agad sa inyo guys na ang estatwang ito ay ang architect para hindi tayo mahirapan sa pagtawag dito na isang statwa. Ang architect na ito ay ang individual na tumawag at nagpapunta at nagpabalik dito kay Jinwoo sa loob ng Cardanon Temple. Tinanong nitong si Jinwoo ang architect kung isa ba itong monster na sinagot ng architect na hindi dapat yon ang tanong na itatanong ni Jinwoo. Mali ang tanong na itinatanong niya. At dito pa sinabi ng architect na hindi dapat tinatanong ni Jinwoo kung sino siya. Hindi na dapat niya kailanganing alamin kung sino ang architect. Kung hindi, ang dapat niyang itanong ay sino ang kanyang sarili. Sino nga ba si Sung Jinwoo? Habang pinapalakpakan ng architect na ito itong si Jinwoo, nagsimula ng kumilos ulit ang napakalaking mga higanteng mga estatwa habang sinasabi ng architect na ito ang kanyang final test. Kung masisigurado daw ni Jinwoo na mananatili siyang buhay at nakatayo matapos niyang makumpleto ang test na ito, sasagutin niya ang lahat ng katanungan nitong si Jinwoo. Pero not until hanggat hindi niya natatapos ang mission na ito, ang task na ito at ang final test na ito ay hindi niya ito pwedeng i-cancel, hindi siya makakabalik. So nangangahulugan lang ito ng dalawang bagay. Mabubuhay si Jinwoo kung matatapos niya ang misyon o mamamatay siya dito mismo. Then syempre, muscle memory guys nitong si Jinwoo, sinabi niya ang arise para isamon ng kanyang mga shadow soldiers. Pero sa simpleng pag-snap lamang ng finger ng architect, sinabi niya na we can't have that. Pinancel out at pinigilan niya ang pagsamon nitong si Jinwoo ng kanyang shadow soldiers. Sinabi niya that this is the final test. Hindi pwedeng umasa itong si Jinwoo sa kanyang mga alagad. Dito na nagsimulang kabahan itong si Jinwoo habang nato-turn off ang lahat ng kanyang mga special features at tangi ang kanyang class specific skills ang mga natatanging bagay na pwede niyang gamitin. Na nangangahulugan guys na ang paggamit ng store functions, ang paggamit ng status recovery effects, ang paggamit ng leveling up effects at ng quest bonuses ay lahat prohibited. At tulad nga guys ng binanggit ko kanina, uulitin ko, hindi siya makakatakas. There is no exit. Mabubuhay siya at makakasurvive o mamamatay siya habang unti-unting pinagigitnaan siya ng napakalaking mga higanteng mga statwa. Dito na na-realize ni Jinwoo na ang lahat ng mga special abilities, ang lahat ng mga hidden cards na kanyang pinapalakas all throughout this time ay hindi pala niya mapapakinabangan sa final test na ito. Pero kahit papano naman ay naa-access pa rin naman itong si Jinwoo ang kanyang inventory na nangangahulugan na pwede pa rin naman siyang kumuha ng mga weapons na nasa kanyang inventory tulad na lamang ng kanyang mga daggers. Pero hindi nagtagal, nagsimula na agad ang bakbakan guys. Hindi nagaksaya ng oras ang mga higanteng statwa at nag-launch na ito ng mga atake sa kanya. Na of course kahit papano, nagagawa namang palagan itong si Jinwoo. Pinigilan niya ang atake ng isang spearhead habang pinuputol ang dulo nito. Ginamit niya yun para itapon sa muka or sa parabang gap sa helmet ng isa sa mga higanteng knight. Nagawa niya yung mapatama successfully pero tulad ng sabi ko din kanina, walang buhay ang mga puppets na ito. Kailangan niya itong wasakin para mapigilan niya itong lahat. Kaya naman kailangan niyang magkaroon ng follow-up attacks at hindi niya ito maituturing na parang isang living being na mapapatay niya sa pamamagitan ng pag-hit lamang ng vital points. Nagpatuloy ang laban sa gitna nitong si Jinwoo at ng mga knights na ito na kung saan kahit papano kahit na hindi gumagamit ng special abilities itong si Jinwoo, nagagawa naman niyang ma-overwhelm ang mga knights na ito. Pero dumating sa punto na kung saan kahit na napakalinaw na nananalo itong si Jinwoo kontra sa mga statwang ito, hindi kinakabahan ng architect
Bagkus, mas natutuwa pa ito. Ayon sa architect, itong inaantay niya all throughout his time sa buong buhay niya. Ito talagang pagkakataon na inaantay niya ang dumating ang isang napakalakas na individual na tulad nitong si Jinwoo. At oo, although malakas siya, at habang tumatagal na ginagamit niya ang system ay lumalakas din ang kanyang human body, marami ding nakahandang mga special countermeasures ang architect na to. Ayon dito kay Jinwoo, oo malalakas ang mga estatwang ito, pero unlike before, makikita niya at nababasa niya ang bawat movement nila. Kaya alam ni Jinwoo na kahit na mahihirapan siya, mananalo siya sa laban na ito. Pero dito siya nagsimulang magulat at kabahan nang pagtingin niya sa architect ay nakangiti pa rin ito. Habang sinasabi na oo, nakaka-amaze daw itong si Jinwoo, however napakaaga pa para tapusin ang final test. Habang tinitingnan ni Jinwoo na unti-unting ang nakaupo na itinuturing na god na statue ay unti-unting gumagalaw, tumatayo at makikita natin kung gaano kalayo ang difference sa size nila. Magmumukhang isang napakaliit na langgam si Jinwoo kumpara sa pinaka-leader ng mga higanting statue na to. And for sure, hindi lang ito basta size dahil wala namang kwenta kung basta laki lamang ang itatapat ng architect kay Jinwoo, knowing na napakalakas din ng physical strength nito. Habang humingiti ang itinuturing na god statue at tinitingnan din siya pababa ng architect. Pero dito na nagtatapos ang video guys at kailangan nating antayin ang susunod na video para sa susunod na kabanata at para sa mangyayaring napakatinding laban sa gitna ng architect at nitong si Sung Jinwoo. Be sure na naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo na ang bell button para automatic ma-notify ka pag release natin ang susunod na video. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya naman siguraduhin mo nang naka-like at naka-follow ka na sa iba pang mga account natin na yon sa ibang platforms para hindi ka mahuhuli sa bawat announcement natin tungkol sa ating channel. Shoutout nga rin pala guys sa napaka-solid ng mga supporters na ito mula sa previous solo leveling video. Maraming salamat guys. It is the updated with and I will see you guys on the next one.